Mula sa pagiging isang simpleng tambay sa Tondo, naging isa siya sa pinakamatagumpay na aktor sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Isa siyang action star, direktor at producer na nagbibigay buhay sa ilang iconic na character sa telebisyon at pelikula. Ngunit sa likod ng kanyang kasikatan, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersiya. Mula sa kanyang love life, issue sa anak at maging sa kanyang career. Ito ang kwento ng buhay at tagumpay ni Coco Martin. Si Rodel Pacheco Nacianceno o mas kilala bilang Coco Martin ay pinanganak noong November 1, 1981 sa Tondo, Maynila. Lumaki siya sa hirap matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Dahil dito, lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola, kung saan natutunan niyang maging matipid at matibay sa buhay. Sa kabila ng kanyang pangarap na maging artista, una siyang nagtrabaho bilang waiter sa isang fast food chain at nagtapos ng kursong Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts. Ngunit hindi niya iniwan ang kanyang pangarap. Nagsimula siya bilang extra sa isang indie films hanggang sa madiskubre ng mga malalaking producer sa industriya. Noong 2005, nang una siyang napansin sa pelikulang Masahista, kung saan nanalo siya bilang Best Actor sa iba't ibang international film festivals. Dito nagsimulang umusbong ang kanyang pangalan sa indie film industry hanggang sa mapansin siya ng ABS-CBN. Ilan sa kanyang mga unang proyekto sa telebisyon ay ang Ligaw na Bulaklak noong 2008, Tayong Dalawa noong 2009, Kung Tayo'y Magkakalayo noong 2010, at Minsan Lang Kita Iibigin noong 2011. Ngunit ang tunay na nagpasikat sa kanya ay ang kanyang pagganap bilang Daniel Guidotti sa Walang Hanggan noong 2012, kung saan nakaparehan niya sa Julia Montes. Mula noon, nagpatuloy ang kanyang kasikatan at tuluyang naging primetime king matapos niyang gampanan ang papel ni Cardo Dalisay sa longest running action series sa Pilipinas, ang FPJs Ang Probinsyano, na tumagal ng 7 taon mula 2015 hanggang 2022. Isa sa mga pinakamatinding kontrobersiya na dumaan sa buhay ni Coco Martin ay ang issue tungkol sa aktres na si Catherine Luna. Ayon sa aktres, nabuntis siya noong panahong magkasama sila sa isang indie film at si Coco raw ang ama ng kanyang anak na si Nicole. Dahil dito, nagsimula nang magbigay ng suporta si Coco sa bata kahit hindi pa kumpirmado kung siya talaga ang ama. Ngunit matapos ang isang DNA test, lumabas ang resulta na hindi si Coco Martin ang biological father ni Nicole. Sa isang panayam, inamin ni Catherine na hindi niya sinasadya ang nangyari at humingi siya ng tawad kay Coco. Sinabi niya, "Sobrang hiyang-hiya ako kung ano man yung nangyari, yung mga nasabi ko dati. Sana balang araw mapatawad mo ko." Sa kabila ng isyong ito, hindi nagsalita si Coco at nanatili lamang siyang tahimik. Sa loob ng maraming taon, palaisipan sa publiko kung sino nga ba ang tunay na kasintahan ni Coco Martin. Marami ang nalilink sa kanya, kabilang sina Julia Montes, Yasi Pressman at kahit si Lovie Po. Ngunit ang pinakamalakas na spekulasyon ay ang kanyang matagal ng relasyon kay Julia Montes. Bagamat hindi nila deneretsahang inaamin, maraming beses nang nahuli ang dalawa na magkasama sa pribadong mga okasyon. Noong 2022, lumabas ang mga balitang lihim na silang nagsasama at may anak na. Ngunit hanggang ngayon, walang kumpirmasyon mula kay Coco o Julia tungkol dito. Matapos ang Probinsyano, muling bumalik si Coco sa primetime TV sa pamamagitan ng FPJs, Batang Quiapo, noong 2023. Ngunit kamakailan lang, nagkaroon na naman ng kontrobersiya ang palabas matapos ireklamo ng mga vendors at ilang residente sa Quiapo dahil sa abala raw na dulot ng kanyang taping. Ayon kay Coco, ginagawa nila ang lahat para makisama sa mga tao sa Quiapo at nagpapasalamat siya sa kanilang pasensya. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang matataas na ratings ng Batang Quiapo at ito ay isa pa rin sa pinakapinapanood na teleserye sa bansa ngayon. Bukod sa Batang Quiapo, abala rin si Coco sa kanyang bagong pelikula na Incognito, isang action-packed movie na ipapalabas ngayong 2025. Sa pelikulang ito, ginagampanan niyang isang
undercover agent na nakikipaglaban sa isang international crime syndicate. Ayon sa mga teaser, ito ang magiging isa sa pinakabrutal at intense na pelikula ni Coco na siguradong tatangkilikin ng kanyang mga tagahanga. Sa kasalukuyan, patuloy na namamayagpag si Coco sa industriya ng showbiz. Siya ay isa ng direktor, producer at action star na may sariling production house, ang CCM Productions. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatili siyang simple at pribado pagdating sa kanyang personal na buhay. Madalas siyang bumisita sa Tondo kung saan siya lumaki at nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na pamilya. Sa isang panayam, sinabi niya, "Hindi ko makakalimutan kung saan ako nagsimula, kaya hanggat kaya kong tumulong, gagawin ko." Mula sa pagiging isang simpleng bata sa Tondo hanggang sa pagiging primetime king, isa si Coco Martin sa pinaka-inspirasyonal na artista ng kanyang henerasyon. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersiya. Sa kabila nito, pinatunayan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng issue, kundi sa kakayahang bumangon at magpatuloy sa kabila ng lahat. Anong masasabi mo sa kwento ng buhay ni Coco Martin? May mga opinion ka ba tungkol sa kanyang mga kontrobersiya? I-comment mo na sa baba at huwag kalimutang i-like at subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa buhay ng mga sikat na artista. Ako nga pala si Madam Ningning, ang magbibigay liwanag sa inyong mga katanungan.